Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ang Diyos sa dakong ito. Binabati po natin ang dalawang nagdiriwang ng kanilang karawan, ang apo ng mahal na apo, si Daniel, tsaka ang kapatid natin si Emma Miranda. Tatawagin ko po si kapatid na Emma Miranda upang magpasalamat. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama at ito pong taong nakaraan na ito ako po naitaguyod niya na napagtagumpayan ko po. At ngayon pong araw na ito, pinapupurihan ko rin po at pinasasalamatan ng Ama. Nawa po sa taong hinaharap pong ito, mapagtagumpayan ko po ang sa loob na 1 taon. Maraming salamat na lang po at hanggang dito na lang po. Salamat kapatid na Emma. Ang tema ko po ngayon na ating pagsasaluhan sa umagang ito ang pagbabago. Ang pagninilayan po sa tema ito, anong pagbabago sa buhay mo na nakamtan mo nang nakilala mo ang Kristo? Tatawagin ko po ang aking pinakamamahal na shepherd, si Nanay Seni. Tatawag muna ako sa tagasunod, si kapatid na Lucy. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang tema ay pagbabago. Sa buhay ko po, sa unang buhay ko po, ay marami po akong bagay na hindi marapat na ginagawa sa aking buhay dahil hindi pa nga po ako bukas noon. Subalit, nang ako po ay nadako sa lugar na ito, marami pong nabago sa buhay ko. Katulad na nga lang po sa dating buhay ko, hindi po ako marunong umunawa sa kapwa ko. Lahat po ng mga bagay na hindi marapat ay siyang nagagawa ko. Dahil nga po sa bagaman at hindi ako nakapag-aral, ay binigyan naman po ako ng kapalaran na makapagtrabaho ng magandang posisyon sapagkat ako nga po ay nananahi noon. Subalit naging mapalad po ako na
katiwalaan na maging supervisor. Subalit ng mga panahon po na yon, ang mga taong nasasakupan ko po ay hindi ko nauunawaan at tuwiran ko na po sinasabi na hindi ko inuunawa kahit ano ang gawin nilang pagpapaalam sa akin na hindi sila pwedeng mag-overtime, hindi sila pwedeng pumasok noong araw na yon. Hindi ko po iniintindi yun, basta't ang sinasabi ko, may sakit nga daw po sila, may sakit kayo, may sakit din ako, ba't di ko nararamdaman, sabi kong ganon. Hindi ko nga po naiintindihan yung salitang pangunawa eh. Basta ako kung ano yung hinihingi ng trabaho, yun ang aking pinaninindigan. Kaya nga po lahat ng taong nasasakupan ko, lahat po sila sa talikuran. Tanggap ko po yun, minumura nila ako ng talikuran. Ganyan naman po ang buhay talaga eh, hindi naman iparirinig sa iyo yun eh. Pero, nang magawi po ako sa dakong ito at makarinig ng banal na salita ng banal na espiritu sa katauhan ng Apo Kunching, unti-unti ko pong naunawaan na kung ano yung damdamin mo, damdamin ng kapwa mo. Dahil kung sila po ay nagdaramdam sa akin, ako rin may tendency magdamdam sa kapwa ko, ganun po pala. At lahat po ng pag nagagalit po ako, hindi ko po iniintindi yung galit sila sa akin, basta ang iniintindi ko yung galit ko. Kasi nga po kung ako'y magalit gusto ko para po bang plakang sira, ulit-ulit ako, gusto ko patulan ako, kumbaga magkagalit kami, magbabag kami, ganun po ako dating buhay ko. At ang isa pa po, lahat po ng bisyo, pagsugal, manigarilyo, pagmadyong, nandyan po. Hindi ko po iniintindi pagdating ng Sabado, pagdating ko sa bahay, yan na po ang hahanapin ko. Hindi po ako marunong umintindi na ano ba yung buhay, ano ba yung darating sa panahon. Hindi ko po iniintindi yun. Ako nga po ay isang kahit po ganitong ako babae, hindi po ako nahihiyang sabihin na nagumon ako sa bisyo ng hindi marapat. Ngayon po ako'y nandito na sa banal na dambana at sa araw-araw po na naririnig ko ang mensahe ng banal na espiritu. Unti-unti po nagising ang aking kaisipan, namulat sa katotohanan na hindi ka po pala po pwedeng makalapit sa Panginoon kung ikaw ay mayroong mga basura sa dibdib mo. Hindi ka po pwedeng pananampalataya ng buong katapatan kung ikaw ay mayroong mga basura sa puso. Kaya po sa lahat ng mensahe ng banal na espiritu na sa tuwin na po tumatama sa akin, talaga naman po kasi ginagawa ko naman lahat yun. Kapag po ang isang bagay na tinura ng banal na espiritu ay tumatama sa katauhan natin, huwag po tayong magdamdam, huwag po tayong magalit. Tayo po ay itinutuwid lamang, hindi po tayo ika nga ng banal na espiritu ay pinatatamaan tayo. Kung tayo'y tinamaan, ginagawa natin. Kaya imbis na magalit at magdamdam tayo, magbago tayo. Ganun lamang po ang aking ginawa sa buhay ko. Na sa bawat mensahe na tumatama sa akin, unti-unti po,
ay inalis ko sa aking pagkatao. Sa ngayon po talaga, nung po dati, pag wala po akong 2,000 sa bulsa, 3,000 hindi po ako masaya kasi po wala po akong pansugal wala po akong pambisyo Pero ngayon po, sa totoo lang, kahit po 50 pesos lang ang pera ko, maligaya na ako basta meron na po akong pamasahe papunta dito. Dahil sa pamamagitan po ng pagtungo ko sa araw-araw dito, hindi ko po sinasabing ganap na ako. Kung hindi, nagsusumakit po ako at nagsusumikap na mabago yung pagkatao ko sapagkat ano po ang maisusulit ko kung sakaling dumating yung panahon na eka nga tayo babawian ng buhay, hindi naman tayo paghahari dito sa lupa. Kung dumating po, eka nga po ni Mother Marie, yung kapag nasa gate ka na at natanawan ka na ng Ama, yung maligayang sasabihin niyang, anak, halika. Hindi po ba masarap yung ganoon? Kaya po tayo, wag po nating panatilihin sa puso natin na pupunta tayo dito, uupo diyan, paglabas natin, pag-uwi natin sa bahay, wala lang. Wala po tayong makakamit na kaligayahan kung tayo ay hindi natin isa sa puso ang mga mensahe ng banal na Espiritu. Kaya po ako sa akin sarili, nagpupumilit po ako at nagsusumakit na ako ay sa balang araw, sabi nga po ng ating Mami Beth, ako yung, pareho po kasi kami, Tita Beth, na naging malabis kami sa aming trabaho na akala namin magaling na kami. Kaya po nagsusumakit din po ako katulad ng Mami Beth na balang araw maging isang magandang paru-paro. Yun lamang po at magandang umagang muli. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tinatawagan ko muli ngayong tanghaling ito ang kapatid namin si Emma Miranda at ang aming Mami Beth Chico. Magandang umaga po. Hindi ko lamang po mapalampas ang pagkakataong ito na tumupad sa pag-aatas ng Ama upang ipadama ng umiiyak na si Tita Emma, tears of joy, para po ipadama sa kanya ang pagmamahal sa kanya ng Ama sa natatanging araw na kanyang kaarawan. Si Tita Emma po kasi siya po yung nagluluto sa dormitoryo para po pagkatapos ng gawain, tanghalian naming alas 4 or alas 4:30, basta natapos ang gawain, pagpanik po namin doon sa taas, nakaredy na po yung pagkain namin pang katawan lupa. At siya po, katulong po ni Mother, siya po yung tagahiwa, tagahalo, tatanungin kay Mother, Mother, tama na ba yung lambot ng gulay? Tama na ba yung lambot ng, yun po, yung kanyang katungkulan. Kaya titingnan man po natin siya, sa kanyang gampanin, inalay po niya sa Panginoon ang kanyang bawat araw. Narinig niyo po yung pahayag niya noon, di po ba? Na lahat naman po ay mayroong pagsusukong ginawa. Siya po, sabi nga po niya, nangunguha siya ng kangkong at ibinibiyahe, subalit iyon po yung kanilang source of income na isinuko niya sa ating Panginoon. Tita Emma, ba't ka ba umiiyak? Galak na galak si Tita Emma. Ano po, lalo kang magagalak kasi mayroon sa aking hiniling yung anak mong si Emily na hindi daw niya mapapalampas yung araw na ito na hindi ka mapasaya ng Panginoon sa pamamagitan niya. Sabi po niya sa akin, Mami Beth, good AM po. Birthday po kasi ni Nanay at atas po muli sa akin na alayan sa ng tula at kayo po ang magbibigkas. Ito po
ang tula ko para kay nanay. Salamat. Malaki ba panyo mo? Kasi kulang yan eh. O, tissue lang pala yung dala mo. Mamaya yan, tunaw na. Bigyan mo ng tuwalya. Yon, salamat. Green, green yung tuwalya. Emily, sa iyong kahilingan, bagamat sabi mo, oras ito ng pagtulog mo at manonood ka na lang ng delayed telecast sa YouTube. Nandito yung tula mo na iaalay mo para sa iyong nanay. Nanay, mahal naming tunay, sinong makapagsasabi na ika'y malakas? O dili kaya sa pagsubok ay magaling tumakas? Sinong nakababatid ng bawat mong dalahin, maging pasanin mo na sa tuwinay kinikimkim? Batid niya ang lumbay, maging iyong kagalakan. Pagdakay nais mong sumuko, pati na lupang katawan. Subalit kailan may di kanya iniwan, bagkus ginabayan at tunay na minahal. Ikaw, ina, ay biyayang mainam, at masasabing ikaw ay aming kayamanan. Kayamanang dinais na may sinumang aagaw o sa amin ikaw ay biglang mananakaw. Batid ng Diyos, bawat mong pinagdaraanan, kanyang nasilayan ang iyong paglaban. Laban na di gumamit ng anumang bagay, kundi ang matibay na panalangin na may katapatan. Batbat man ng pagsubok itong ating buhay, basta't nandyan ka at tuwinay nakaagapay, walang hindi malalampasan pag ang Ama ang nag-ukal na sa araw na ito'y ihandog ang nais mong tagumpay. Sa natatangi mong araw ay nais kitang alayan, kahit batid kong ito'y di mo kagustuhan. Nais kitang pasalamatan sa iyong kabutihan, maging sa pagmamahal na busilak at may katapatan. Ang Diyos ang nakababatid ng lahat ng kaukulan, maging ang biyayang sa ati handog lamang. Isang ina na ipinagkatiwalang lubusan, marapat na mahalin, galangin at tunay na paglingkuran. Hindi ka man naawitan ng tinig na may kapausan. Damhin mo na lamang ang tunay kong pagmamahal, na kahit anong ginto ay di matutumbasan, pagkat ikaw nag-iisa lamang. Maligayang kaarawan sa iyo, aking nanay. Yan ang tula na nahahandog sa iyo ng iyong anak na ngayon po ay nasa Taiwan. Bagamat nagpaalam na siya na ito ay oras ng kanyang pagtulog, maya-maya pag nagising siya, mapapanood niya ang naganap na ito sa YouTube sa pamamagitan ng panonood niya ng recorded na gawain dito. Mayroon ka bang gustong sabihin kay Emily? Anak, masasabi ko lang sa iyo, pinasasalamatan ko ang mga handog mo. Bagaman at ako'y nalulumbay, batid mo na ito'y mapagtatagumpayan ko na ang Diyos ay buhay na aking pinaglilingkuran. Yun lang, anak, ang masasabi ko sa iyo, magtibay ka, manalig ka na may Diyos na buhay na ating sandigan. Maraming salamat, anak. Emily, ayan yung iyong ginawang tula para sa iyong nanay. Katulad ng sinabi mo, mahirap pag malayo ka sa pamilya at nagdadala ka ng mga intindihin. Katulad ng sinabi ng nanay mo, sama-sama kayong magtibay. At ano man ang pinagdadaanan sa buhay, kung tayo ganap na magiging makatotohanan sa Diyos na ating sinusundan, ano nga ba ang hindi niya kayang ibigay? Amen? Ako po, nananalig po ako sa pangako ng Ama.
Kaya po ako'y nagtitibay. Napakaganda po kasi ng pangako ng Ama sa sino mang eka nga po'y sumusunod at kumikilala sa Kanya. Ano po ang pangako niya? Natatandaan ko po ito na tinura ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Mga kapatid, ang sasabihin ko po hindi lamang para sa mga alagad, para po sa ating lahat, na ang sino mang nagpapakatotoo sa Kanya, hindi niya pababayaan. Pangako po niya yon. Hindi niya pababayaan. Hindi lang po tayo, ano po yung pangako sa atin ng ating Panginoon, anak? Hindi kita pababayaan hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Napakasarap, di po ba? Magtiwala tayo sa Panginoon. Ako nga po, Chris, pasensya na, hindi ako dapat magpahayag. Pero kanina pa po talaga pagkagising ko, nagpupuyos po yung damdamin ko na gusto ko pong magsisigaw sa mga tao na, bakit hindi nyo kilalanin ng Diyos? Walang hindi maibibigay sa atin ng Diyos. Magpakatotoo lang tayo sa Kanya. Mga problema, ba't po nyo iintindihing mabuti ang inyong problema na halos mabaliw-baliw kayo? Magtiwala po tayo sa Panginoon. Ang sabi po niya, anak, mas malaki ako sa iyong problema. Kaya magtiwala ka sa akin. Ang lahat ng iyan, maging tapat ka lang. Kayang-kaya ko yang bigyan ng katugunan o ng kalutasan. Walang problemang hindi malulutas. Magpakatotoo ka lang sa akin. Subalit ang problema nga kasi tayo bilang tao, kulang tayo ng pakikipagrelasyon sa Panginoon. Yung 30 minutes mo hindi sapat. Yung 1 hour mo hindi sapat. Ang nais ni God, 100% na pagtitiwala at pag-uukol sa Kanya ng Panginoon. Tingnan ko lang kung hindi niya tayo pakinggan. Hindi na natin kailangan maglumuhod sa Kanya. Hindi na tayo dapat lumuhod. Magdasal ng paluhod mula sa pintuan ng simbahan hanggang dito sa harapan ng dambana. Magpakatotoo lamang tayo sa Kanya sapagkat hindi pa tayo nagsasalita, batid na ng Diyos ang laman ng ating puso't kalooban. Magpakatotoo lamang po, ang ligaya na handog ng Ama ay makakamit natin. Ito po kasi lagi ko pong itinatanim sa isip ko bakit ka malulumbay? Sinong may gawa ng lumbay? Ang Diyos ba? Hindi. Kung ikaw ay nalulumbay, nalulungkot, choice mo yan. Hindi yan choice ng Panginoon para sa iyo, sapagkat ang nais ng Ama, sa bawat segundo ng buhay natin, maging masaya tayo. Yun ang handog sa atin ng Panginoon, hindi kalungkutan. Bakit ka nalulungkot? Wala kang tiwala sa Panginoon. Bakit ka nalulungkot? Tinatalo ka ng demonyo. Bakit ka nalulungkot? Napapatalo ka sa demonyo, sapagkat ang kalungkutan, hindi yan sa Ama. Hindi yan sa Diyos. Ang kalungkutan ay pahatid ng demonyo para manghina ka at magtagumpay siya sa inyong katauhan. Magpapatalo ba kayo? Hindi. Siyempre, ipaglalaban natin ang ating Diyos na buhay. Kaya dapat, mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Panginoon, sabi ko nga po, 365 days in a year. Tama ba ako? Ang isang taon ay binubuo ng 365 days. At sa ating banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, 365 times ang mga katagang hindi kita pababayaan. Ba't ayaw mong magtiwala? Ano ba ang kulang? Binibigay na nga sa atin lahat ng Panginoon, ba't ayaw natin tanggapin? Merong mali sa atin, pero sa Diyos, walang mali. 365 times in the Holy Bible, binanggit niya, pumanatag ka anak, hindi kita pababayaan. Ibig sabihin, araw-araw sinasabi sa atin ng Diyos yan, pumanatag ka, hindi kita pababayaan. Emily, nakatupad na ako sa nais mong galak na ibigay sa nanay mo. Bagamat siya'y lumuluha, buhat pa kanina, subalit iyan ay tanda ng kagalakan na nag-uumapaw sa kanyang kalooban. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Para po bang kanina po nasisilayan ko yung mga mata nyo, lumuluha sa mensaheng binigay ng anak ni Tita Emma. Salamat po, Mami Beth. Ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Gloria, para announcement muna po pala para sa tanghali ito si kapatid na Marie. Baka matagal yung awit niya, maubos oras. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos.
Isang magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong mag-announce para po sa darating na linggo. Sa linggo po ito, may gaganapin pong pabasa sa ating banal na dambana. Meron pong pabasa ang Kapatiran Divine Mercy. Ang lahat po ay iniimbitahan kung may bakanting oras po kayo sa linggo. Alas 8 po ng umaga mag-uumpisa ang pabasa natin. Ngayon po, sa Lunes po, ang umpisa po ng gawain natin dahil Holy Week na po noon, Holy Monday, alas 9 po ng umaga. Meron po tayong uumpisahan po yun ng Kawan 1, 2, and 3, and 4. Sila po ang naka-assign para magpasimula ng gawain sa pamagitan ng chaplet at Station of the Cross. Pagkatapos po nun, magmimensahe po ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo at hindi po natin alam kung anong kaganapan na ipatutupad ng ating Panginoon sa ating mahal na Apo, kung magpapainom ng tubig o kung ano, depende po sa pag-aatas ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa linggo po, inaanyayahan po kayo na kung bakante kayo, pwede kayong pumunta rito. Makaisa alas 8 po ng umaga ang pasimula ng pabasa. At sa Lunes po, alas 9 po ang umpisa natin. Handa po natin ang ating sarili dahil umpisa na po yan ang Holy Monday, Tuesday. Hanggang Thursday lang po tayo. Bali, 4 na araw po na puro 9 o'clock ang gawain natin. Ang assign po sa Monday, Kawan 1, 2, 3, and 4. Sa Tuesday po, Kawan 5, 6, 7, 8. And then sa Miyerkules po, 9, 10, 11, 12, 13. At sa Huwebes po, lahat po ng chapter ng Valenzuela, chapter ng Tondo, Mapanike, at saka po mga caps. Ang bawat isa po ay, ang mamamahala po rito para sa mag-aayos at na magbibigay sa Station of the Cross ay si kapatid na Ana po uli at saka si kapatid na Pilar. Kaya po maaga tayong lahat sa Lunes at ganun din po bukas po ang umpisa ng gawain natin, maaga po alas 12 sapagkat may gagampanan po ang mga choir, aawit po sila sa kasal sa umaga at sa hapon po. Ganun din po ang ating mahal na Apo at ang ilang alagad, meron din pong gagampanan sa hapon, kaya po maaga tayo bukas. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po muli, bukas po, alas 12. Sa linggo po, kung iniimbitahan kayo, alas 8 para sa pabasa. Sa Lunes po, alas 9 umpisa natin. Kaya po, magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po. Salamat, kapatid na Marie. Ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Gloria para mag-alay ng awitin. Okay, maganda umaga po sa inyo lahat. Palakpak po tayo. Pasensya na po kayo, ano po? Pag ako humarap dito, gusto ko po lahat masaya. Kaya po nag-iingay po ako. Okay? Lahat po tayo ay ngumiti. Ngiti. Ako po yung ganito, kung ngiti lang ito sa akin, pag tumawa ako, sobra. Kaya itong nakikita niyo sa akin, ngiti lang ito. Okay po, nais ko po sanang tawagan si Tita Emma, ang ating pong birthday celebrant. Alam niyo po, talagang nag-chat pa sa akin yung kanyang anak na si Emily. Yung pong lagi kong binabate, si Emily po, Emily Miranda, anak po niya yon na nasa Taiwan. Nasa tuwing nang tatayo po ako, lagi ko pong binabati yun, katulad po nung anak ni Mabibet na si Catherine. Landon din po yun sa Taiwan. Ngayon, kahapon, nag-chat po siya sa akin, sabi niya, Taglo, sabi niya, kamusta ka na? Birthday ni nanay ko bukas. Ay, ganun ba? Sabi ko, mabuti naman, nabanggit mo kasi hindi ko alam. Yun po, gusto niya mapasaya ang kanyang ina. Pero, umiiyak siya. Maraming bagay kung bakit po lumuluha ang tao. Pero ang mahalaga, sa kabila ng pagluha na yan, merong kang nararamdaman, nadaramang kagalakan sa puso mo. Sapagkat ganun po talaga iba-iba ng pinagdaraanan ang buhay ng tao. Hindi pwedeng yung sa akin ay katulad nung sa'yo at yung sa'yo naman ay katulad nung sa akin. Hindi po. Iba-iba po tayo. Pagkatapos ng isang problema mo, meron namang kasunod na isa pa. Walang katapusan po yan. Sapagkat kung paano nga tayo pinagtitibay po ng ating Panginoon. Kanya-kanya lamang tayo ng pinagdadaanan. Pero isa lang ang sigurado ko, lahat tayo may pagsubok at pagdadalisay sa ating buhay. Tama po ba yon? O sige po, ngumiti muna kayo bago ako kumanta. Tatang, nakangiti na po kayo niyan. Okay, maraming salamat. Ito pong si Tita Emma, bigyan ko lang kayong konti introduction, katulad ng sinabi ni Madam. Sapagkat noon po, hindi pa po tumataas ang presyon ko. Alam niyo po kasi, pag ako'y kumakain sa taas, siya po ang taga-ano ng pagkain. Ibinubukod niya po yung mga taba
Alam mo yung taba ng baboy, yung mga balat ng baboy, yung mga pata-pata na yan, lahat ng taba. Hahanguin niya po yun. Dahil alam niya, yun ang gusto ko. O, Tita Glo, kumain ka na, ito na yung ulam mo. Bakit ang lumulutang na yung mangkok, lumulutang na yung puro taba doon. At tapos, kukuha ko ng patis, yun ang yung ulam ko, yung taba ng baboy at saka yung patis. At pagka sasabihin mo, gusto mo ng kape, Tita Glo, pagtitimpla pa ako niya ng kape. Yan si Tita Emma. Wala po kayong kaalaman kung ano ba yung mga gampanin namin dito. Siguro nakikita nyo, ano ba ginagawa nung Madam Betsy ko na yun nakaupo lang naman doon. Ano ba ginagawa nung Emma? Nandun lang naman yun. Ano ba ginagawa nung mga iba ron? Lahat lang naman sila nakaupo. Hindi po. Mayroon po kaming kaukulang gampanin na ginagampanan sa dako na ito. Hindi po kami nakatunganga o nakaupo lang, nakasalampak, pagkatapos uuwi na. Hindi po. Mayroon po kaming ginagampanan sa dako na ito. Mayroon kaming kaukulang gampanin para sa ating Panginoon. Kaya isa si Tita Emma, sabi ko nga, maituturing kong isa sa haligi na rin ng dambanang ito, ng gawain ng Divine Mercy, sapagkat kung paano po yung paglilingkod niya, talagang nakita ko sa kanya yon. Kaya Tita Emma, huwag ka nang malungkot dahil mahal tayo ng Diyos. Di ba? At siyempre po, bago ako umawit, nais ko pong pasalamatan yung mga kapatid natin na nanonood sa internet. Dahil katulad po kahapon, salamat kay Tita Pearl Betiles na lagi pong nanonood ng mga mensahe ng Banal na Espiritu. Ang gawaing ito, si Madam Catherine Chico Lee, tsaka si Emily. Emily, hello, eto na ako ha, kakantahan ko ng inang mo. At kay Donna, kay Marcelo Cao, na kapatid ni Mirna Andrada. Siyempre po naman si Abby na nasa Singapore. At si Wesley, sino pa? Baka may makalimutan ako. At ang kaibigan po natin sa Germany na naka-base po siya sa France. Nasa France po siya ngayon. Ayun, kamusta ka? At okay po. Wala na akong masabi, lahat yata nabati ko na. Ito na yung awit ko kay Tita Emma. Tita Emma, ito ialay mo sa Panginoon ito. Pag kinakanta ko itong awit na ito, talagang i-diredirekto ko sa Panginoon. Kung tunay man ako ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko, dahil sa'yo, dahil sa'yo, Ama, nais kong mabuhay, dahil sa'yo, Ama, handang mamatay, dapat mong tantuin, wala nang ibang giliw, puso ko'y tanungin, ikaw at ikaw rin, dahil sa'yo, Ama, ako'y lumigaya, pagmamahal ay alayan ka. Kung tunay man ako ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko, dahil sa'yo, Ama ko, nagtitiis ako, dahil ikaw ama'y mahal ko, nagsasakripisyo
maglilingkod sa'yo. Aanhin ko ang buhay ko kung ika'y wala sa aking piling ko. Mabuti pang kunin mo ako kung ikaw nga'y wala sa piling ko. Dahil kay Kristo, kaya ika'y naririto, nag-aalay, naglilingkod sa Ama. Kung tunay man, Ama, ako'y para sa'yo. O Ama, huwag hayaan, puso ay masipayo ito. Salamat sa iyo, Tita Emma, sa lahat ng mabuting bagay na ginawa mo sa akin. 7 taon ako ditong naglilingkod. Sa pasimula ay hindi ka sa akin nagbago. Kung paano nga sa bawat araw na nakikita mo ako, pagpaniko ng dormitoryo, ang wiwikain mo na ay ito. Tita Glo, gusto ba ng kape? Halika na, kumain ka na. Salamat sa iyo, pagkat hindi man namin napahalagahan o nakikita, ipinakikita sa iyo ang pagmamahal namin. Kitang-kita naman ng Diyos kung papaano ka magmahal sa amin. Hindi sa laki o sa liit ang pag-aalay, kundi ang pag-aalay, maliit mang naturingan. Kung ito ay bukal sa puso't kalooban, higit ka pa rin kinalulugdan ng Espiritong Banal. Kaya nga sa bawat araw, huwag mong panghinayangan ang iyong paglilingkod at pagbabata sa Amang Mahal. Sa pamamagitan ng sa amin nga ay paglilingkod mo, pag-aalay ng iyong nakayanan, kami mga alagad, ipinauubayan ng Ama sa iyo upang lamnan ang aming tiyan, kabusugan ng lupang katawan. Subalit, wika nga ng tao, maaring baliwala lamang ito, maliit na bagay. Subalit sa ating Diyos Ama, wika nga, hindi sa laki ng halaga, hindi sa karampot na alay pa, hindi rin naman sa malaking bagay na sa amin ay maitutulong o maibibigay mo pa. Ito ay ang tapat na puso mo na pagmamahal sa amin, paglilingkod na totoo. Dahil sa Diyos, nais mong mabuhay. Dahil sa Diyos, handang mamatay. Dapat mong tantuin, wala ng ibang gili. Puso may tanungin, Ama at Ama lang. Diba, Tita Emma? Dahil sa'yo, ako'y lumigaya. Pagmamahal ay alayan na. Kung tunay man ako, ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko. Dahil sa'yo, Ama ko. Maraming salamat po, and happy birthday, Tita Emma. Maraming salamat sa ginawa mo sa akin. Lagi na lang, always, basta nakita mo ako, ito yung araw na maari kong ipaabot sa iyo, ipahatid yung laman ng aking kalooban. Taos puso kong pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo. Happy birthday. Sasalita ka muna. Bakit ang lungkot?
Palakpakan po natin si Tita Emma, ang ating... Hindi po ako nalulungkot. Ako po ay nagagalak lang sa sobrang pagmamahal ng mga kapatid ko sa Kapatirang Divine Mercy. Kaya ang masasabi ko lang po, masarap pong manahan sa dambanang ito, lalong-lalo na po kung nakilala natin ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya, Apo, maraming pong salamat. At ako nadako sa dakong ito na patuloy mo po akong ginagabayan at pinapatnubayan sa anumang aking mga sa aking mga pinagdadaanan. Marami po salamat. Salamat, mahal na kapatid. Gising pa po ba kayo? Parang tulog na po kayo eh. Gising pa po ba kayo? Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming kapatid na si Pilar. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Dahil kaarawan po ng aming kapatid, kaya muli isang awit ang ihahandog ko po sa kanya. Awiting pasasalamat. At para din po sa lahat, namnamin niyo po ang awiting ito at nawa po'y makagalak sa inyong puso. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin.
lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Salamat para sa kapatid ko na nagdiriwang na kanyang kaarawan. Nawa po, Ama, ipagkaloob mo sa kanya ang katatagan, kalakasan, at puspos ng galak sa kanyang buhay. Salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Patuloy po natin buksan ang ating puso at isipan para patuloy natin makilala ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Ang susunod ko pong tatawagin ay mula pa po sa dako kung saan siya sa Baguio, ang aming kapatid na si Rick Sibilla. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Isang mga pagpalang umaga sa atin lahat. Ang tema po ay pagbabago. Marami pong nabago sa buhay ko buhat nung madako ako sa dambanang to, na yung sa dati ko pong buhay na laging galit, laging hindi panatag ang kalooban. Mapakarami po buhat nung mapunta ako dito. Natuto akong pumayapa, natuto akong magpatawad, at natuto akong lumapit sa Diyos. Dahil nung araw po, nasasabing nagsisimba ko, pero wala po sa puso yung pagsisimba. Nalayo man po ako ng tirahan, dahil nung po dati, halos araw-araw nandito ako. Nung malipat po ako ng Baguio, medyo madalang na po, buwanan. Pero sa pag-alis ko po, dala-dala ko sa puso ko ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lumayo ako ng may kapayapaan sa aking puso. At meron pong kasabihan na kung bakit ka babalik sa dambanang ito, dahil andito po yung talagang naging ugat nung kapayapaan ng aking kalooban. Yung pong mga biyayang natanggap ko mula nung ako ay naghanap buhay,
Madami, pero hindi ako marunong magpasalamat sa Diyos. Basta ang alam ko ako yung magaling, kaya kong lahat na sabi ko nga po, ako yung taong hindi ako marunong maawa o marunong magpatawad ng araw. Pero po, sabi nga po na dito, ang pinakamahirap po ay yung kung paano ka magpapatawad sa taong nagkasala sa iyo. At tungkol po doon sa kagalingan na natanggap ko sa lugar na ito, yung kagalingan ng aking katawan lupa, hindi man nakita na sa physical, pero yung kagalingan ng aking kaluluwa, inyalay ko sa Diyos na habang nabubuhay, sana ay hindi na mawalay. Pero sabi nga po, ang kalaban ay andyan lang sa labas. Nang paglabas ko, inaabangan niya ako. Alam niya kung saan mahina ang isang tao. Kaya alam niya kung ano yung kahinaan mo, yun ang iaalok niya sa'yo. Kaya po, sabi ko nga, hindi mo naman siya po pwedeng labanan. Kasi pag lumabang ka sa kanya, nangangahulugan na tinatanggap mo yung hamon niya. Kaya po sa akin, pag nakita ko siya dyan, iniiwasan ko lang siya. Para alam niya na hindi itatalab yung kanyang mga anyalok. Kaya sabi ko po, maraming biyaya at pagbabagong ibinigay ang Diyos na unang-una na pinagpapasalamat ko sa Diyos Ama na binigyan niya ako ng chance kung paano maglingkod sa Kanya. Hindi man siguro ganap na ganong kataas yung percent ng paglilingkod, pero yung kumilala ka, nagkaroon ka na ng takot kung paano kang gagawa ng masama. Hindi na siguro kamukha nung araw na basta naisip mo, do it. Ngayon, matuto kang magnilay. Na sa pagninilay, lahat ng bagay merong katapat na pagninilay. Alam naman po natin na sabi nga po, pag masama ang pumapasok sa ating kaisipan, 100% sa dyablo. Kung kabutihan, 100% sa Ama. Kaya po, yung lubos na pagbabago, sana'y makamtan ko. Sana'y yung natutunan o nadidinig ko sa lugar na ito, sana po 100% din na maisabuhay. Dahil yun din po ang isang mahirap sa tao, kung paano natin isasabuhay yung ating mga natutunan. Kaya po, sabi nga po ni kapatid na Berhel kahapon, may 3 requirements ang Diyos na pag ikaw ay nanalangin, yung panalangin na oro mismo granted. Yung panalangin na maghintay ka muna anak. Yung panalangin na hindi ibibigay ni Lord. Saan ako lalagay? Siguro, nilagay ko dun sa kung matagal na ako, nilagay ko dun sa hindi niya ibibigay. Dahil pag ibinigay niya ako, yung kagalingan, siguro alam niya na makasasama sa akin. Baka malayo na naman ako. Kaya siguro, kalooban ni Lord, na dito lang ako. Pero sabi ko nga po, dito ako naging masaya na nung araw lahat ng karangyaan hindi pala mapapantayan ng yung kaligayahang nakita ko dito sa pagmamahal ng kapatiran ni Bar Mercy,
sa pagmamahal ng Apo Conching sa atin lahat. Walang hanggang pasasalamat sa Ama. At sana wag na akong mawalay, tuluyang mabago yung buong buhay at buong pagkatao ko na makapaglingkod sa Kanya. Yun lang po at isang magandang umaga. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Sana po nakapulot kayo sa mga binahagi natin kapatid na si Rick, na manalig po tayong lahat at patuloy manalangin, dumulog sa Ama. Na sa bawat pagpunta niyo po dito sa dakong ito, na mababago po lahat. Basta taimtim na manalangin at manalig sa Ama. Ang susunod ko pong tatawagin ang aming Mother of the House, Mother Marisas de la Cruz. Salamat, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay binahagi mo upang maghayag ng kabutihan at kagandahang loob mo sa bawat araw ay ipinagkakaloob mo sa dakong ito sa pamamagitan ng iyong kinarugdan ang aming mahal na Apo Conching na sa amin ay naging pastol upang makilala kang lubos at paglingkuran ka ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Una sa lahat, nais ko pong batiin ang aking buddy-buddy, si kapatid na Emma, aking kapatid na Emma, na sabi ko nga, bakit kaya siya umiiyak? Ano po, umiiyak si kapatid na Emma, may kaunting lumbay. Subalit, mixed emotion po yun, lumbay at saya. Salamat sa Ama at sa pamamagitan po na tama po yung bahagi ni Mami Beth at napakaganda po yung tula. Habang nagluluto po ako ng kanyang gayak, ninanamnam ko po yung tula, napakaganda po ng tula. Nasabi ko nga, tama po yung sabi ni Mami Beth bilang mga alagad at kagaya po na maisinuko ng bawat isa. Payak man yan, karampot man yan, ang mahalaga isinuko para sa Diyos, walang pwedeng humatol. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kapatid na Emma, huwag ka nang lumuha. Kailangan maging masaya, sabi nga ni kapatid na Glo. Kailangan enjoy lang natin yung buhay. Gawin natin pong napakahalaga bawat araw sapagkat walang sino man nakababatid kung ano yung buhay na maaaring kamtin mo sa bawat araw na ikaw nabubuhay. Pagbabago, alam nyo po, habang binibigkas po ni Chris at binabahagi po, sabi nga, tama yung panawagan ni Mami Beth, ano po, panawagan para sa lahat. Kilalanin natin ang Diyos nang tayo makapagbagong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi ganito po ang nagaganap eh. At sasampul ko na lang po yung sarili ko. Gusto ko magbago. Dumidiretso ako sa pagbabago. Subalit yung nasa kapaligiran ko, ayaw magbago. Amen? Pero wala pa akong tinutukoy bilang tao lang po. Siyempre may mga kaibigan ka, may mga kamag-anak ka. At the same time, nahahalubilo mo ang iba't ibang uri ng tao. Talaga pong kailangan ang paninindigan mo para sa Diyos ukol sa pagbabago ay malalim. Kailangan matibay ang pundasyon upang sino man ang kaharap mo, ano man ang ipakita sa'yo, hindi ka magapi. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung sino ka noon na ikaw ay naglayo na magbago, may mga test po yan eh. Hindi mo masasabing nagbago ka na ngayon, safe ka na. Hindi po. Kahit saan ka tumungo, may test talaga si God para makita niya kung talagang nagbago ka na. Buhay po ba ang Diyos? At paano po ito masusuri? Alamin mo kung anong kahinaan mo. Buhay po ba ang Diyos? Pag halimbawa, ang kahinaan mo pagdaramdam. Naku, sigurado. Pag sinabi mo, hindi na ako nagdaramdam, isang iglap lang. Pag may gumawa sa'yo, makikita ni God na nagdaramdam ka pa. Yun po yung naturalesa. Halimbawa po, hindi ako mainggitin. Naku, isang iglap, mayroong ipapakita sa'yo ni God. Mainggitin ka pa pala. Lahat po, mayroon pong kaukulan na, naalala ko yung sabi ni Mami Beth, hanggat ang kahinaan mo hindi mo na pagtatagumpayan, paulit-ulit po yan na magaganap. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat, mahal ka nga ng Diyos eh. Mahal tayo ng Diyos eh. Amen? Sobrang mahal tayo ng Diyos, kaya ipinamumukha po sa ating lahat, pangit lang pakinggan, ipinamumukha sa ating lahat, ganyang ka anak. Hindi ko yan ugali. Kaya pero tuloy kong pinakikita sa'yo upang makita mo na mali yung ginagawa mo. Kunin mo yung ugali ko at titigilan na kita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat ang ating Panginoon nga po ay napakabuti. Sabi, nagpagsusumigaw ni Mami Beth, naramdaman ko po yun.
Ganun din po ang pinagsisimigaw ko po sa inyo sa oras na ito. Kilalanin natin lubos ang Ama. Ang sarap po niyang kapiling. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po. Na sabi ko nga, lalo kong nararamdaman si God, yung pag-ibig niya sa akin. Pag-ibig ha, hindi lang pagmamahal. Kasi ang pagmamahal pwedeng bigkasin lang ng labi. Pero yung pag-ibig malalim yan. Lalo kong nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sa oras na nahihirapan ako. Ano po? Doon ko talaga nakikita yung saklolo niya, doon ko nakikita yung pag-alala niya, doon ko nakikita yung pag-apuhap niya, kahit sa anong paraan, kahit pinakamaliit. Na sabi ko nga, masarap pala, parang pakiramdam mo na inaalala ka ni God, gumagawa siya ng para sa'yo, nararamdaman mo na may responsibilidad ka rin para sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. At yun nga po yung pagbabago. Nasabi ko nga, Ama, dati po, pag nakikita ko po yung may mga kakilala, kaibigan ko po, hanggang ngayon kaibigan ko pa rin, tumatawag pa rin po na iba po kasi sila ng landas na sinamahan ng mga organisasyon. So sa amin po, ako na lang po yung hindi nila sasama doon sa pinupuntahan nila. At minsan pong pumunta yun dito, naalala ko si Mami Beth, ang una nagtanong, nung bago-bago siguro pa lang, mga 1 taon pa lang si Mami Beth na alagad noon, pumunta siya dito, sabi niya, anong sakit mo? Ang sagot kay Mami Beth, wala po akong sakit. Alam na po, kung naalala ni Mami Beth, pag nung nagkausap na kami dalawa, sabi niya, intindi nung kaibigan mo, wala daw siyang sakit. Ay nako, cancer ang sakit nun. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman nakikita talaga yung mga sakit na karamdaman. Simple lang yan. Ang pinakamatinding sakit, yung cancer ng kalooban. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya yun po yung gustong ibaguhin ng ating Panginoon. Sapagkat kapag doon po napunla sa puso mo, yung ganap na pagbabago, at sa isip mo, yung partes ng katawan mo, hindi mo maigagalaw sa masama. Buhay pa ba ang Diyos? Opo. Sapagkat ito po yung pinaka-machine, yung ating ulo, yung ating utak, kung ano yung dapat mong igalaw. Na sa bawat araw po, lumalabas po yung naturalesa. Ano po? Natural lang po yun. Subalit naroon nga po yung, sabi nga, andyan pagdaka yung sabi, sorry God, tao lang ako. Pero ayaw na pong ipagamit ng banal na espiritu yung tao lang ako. Dahil dun sa katagang tao lang ako, paulit-ulit po tayo at hindi tayo nakapagbabago. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, pagbabago, ano na ba nabago sa akin? Napakarami po. Napakarami na pong bago sa akin. Na kanina lang kausap ko si kapatid na Ana, ito po sasambitin ko rin sa inyong harapan. Sa katotohanan lang, wala na pong kwenta ang buhay ko Kung ako ibabalik ng Ama sa pagkatao, hihilingin ko na lang na mamatay. Opo. Sapagkat, alam mo na sa unang buhay, nagawa ng taong saktan ka, nagawa ng tao na tiisin ka, nagawa ng tao na napabayaan ka. Bakit mo mimithiin na bumalik ka sa mundo ng tao samantalang andito ka na? Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung nag-uudyok sa akin para tuluyang magbago. Amen? Totoo po. At ang buhay ko po ngayon, napagnilay ko po yun, sana makapagnilay din po kayo. Ito po ibinabahagi ko po sa inyong kaganapan na ang ginagampanan ko ngayon ay ginagampanan ko hindi para sa sarili ko. Ang ginagampanan ko ngayon ay para sa ating Panginoon. Hindi po ako naghahangad ng para sa sarili ko sapagkat alam ko po na umaapaw na ang pag-ibig sa akin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen? Sasabihin niyo, ang yabang naman ni kapatid na Marisa, bakit naman umaapaw? Totoo po yun yung nararamdaman ko Kaya nga po kahit anong hirap para sa Diyos, gagawin ko po. Opo, gagawin ko po. At sabi ko nga, sabi ko sa mahal na Apo, minsan nakakaiyak, maaari kang paluhain ng ating Panginoon. So, bakit hindi ibig sabihin para mapuot ka sa kapwa mo? Kundi nahahabag ka doon sa ginagawa ng kapwa mo dahil hindi nila naunawaan ang kabutihan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ikaw na nakakaalam, ikaw na lang tumubos. Buhay po ba ang Diyos? Opo. At yan po ay may atas sa akin ng Diyos. Kaya haharapin ko po. Sabi ko nga, hindi na ako magsasambit sa inyo, ayoko isipin nyo na mayabang ako. Subalit, ito po yung katotohanan. Kapag tumubos ka, tutubusin mo yun para hindi mo papakita sa tao na ito yung kaya ko. Kundi tutubusin mo dahil alam mo na ang nag-ata sa iyo ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung pagbabago na nakita ko po sa aking sarili. Sino ka? Sa dating buhay, sino ka? Bakit kita kailangan pakialaman? Pero hindi pala pwede. Sapagkat, ang ikinintal ng Panginoon sa isip at puso ko, maging sa mata ko, anak, para magawa mo yon, kailangan ang tingin mo sa kapwa mo ay ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po yung kadiretsuhan para makapagbago.
Sapagkat likha siya ng Diyos. Likha siya ng Diyos. Bakit mo nga naman mumurahin? Eh di likha siya ng Diyos. Sino ka? Likha ka rin ng Diyos. So pag minura mo siya, minura mo ang Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, simple lang. Kaya kung halimbawa pinagdamutan mo siya, pinagdamutan mo ang Diyos. Kung pinagkaitan mo siya, ang Diyos din pinagkaitan mo. Parang ganun po. Sa ngayon po, ipagdasal niyo po kaming lahat. Amen po ba yun? Na sabi nga, madaling tupdin sapagkat tinanggap mo na hindi ka ang tumutupad. Mahirap tupdin kapag may pride ka pa. Mahirap tupdin kapag may ego ka pa. Mahirap tupdin kung nahihiya ka sa tao. So balit, pag tinanggap mo na sa puso mo na ang Diyos ang tutupad sa'yo, wala na nakakahiya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sa ngayon po, salamat sa Ama, sapagkat sa bawat araw, eto malakas. Sabi ko nga, Ama, after all, sabi ganun ano, pagkatapos lang lahat ng mga tribulation, agonies, mandami. So balit eto pa rin, sabi ko nga kay Mami Beth, Mami, alam mo, napakabuti talaga ni God. Nararamdaman ko ngayon, mas bumata ang lakas ko ng 20 years kaysa sa dati. Kung malakas po ako noon, mas malakas po ako ngayon. Sapagkat alam ko po na hindi ako ang gumaganap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bawat araw, salamat Ama, yung lakas na ito na ipinagkakaloob mo ay hindi para sa akin. Kundi alam ko po, kaya ipinagkakaloob po niya para sa Kanya. Sana ganun din po may mag-iisip ng bawat isa. Masarap po. At kailanman, hindi namimigo ang Diyos. Alam ko, hindi siya marunong magbigo eh. Amen? Parang tayo po yung bumibigo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kung tuwirang masilayan ng Diyos, nagbago ka na sa lahat ng aspeto, anong pwedeng ibigo sa'yo ng Diyos? Amen? Alam ko po, yun po yung aking pananaw. At sa Kanya, dahil po sa kalooban niya, laging advance yung aking kaukulang hinihintay sa Kanya. Hindi man niya ibigay, walang sakit. Sapagkat parehas niyang pinauunawa sa iyo kung bakit hindi at bakit ko ibibigay. Kailangan ito rin po yung alamin. Sapagkat kung hindi nga, hindi ka pa rin magbabago. Kung ang hihintayin mo lang yung ibibigay para magbago ka, ilang oras yun, ilang araw, ilang buwan, ilang taon. Pero kung puro kabiguan sa palagay mo ang nangyayari sa iyo, mas higit kang magpursiging magbago upang mabago din ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po, maunawaan niyo po ako. Kasi sa totoo lang talaga, kung lahat lang po ay magtitiwala, hindi man ngayon, hindi ko po kayo inaamuki na ako'y paniwalaan sa oras na ito, subalit yun po ang nais ng Ama. Para walang mahirapan na tao. Amen? Yung palawakin pa ang pangunawa, palalimin pa yung kaya niyang gawin upang mag-ugnay. Ilapat ang puso, magkalapat. Walang labis, walang kulang, tama lang. At doon po mauunawaan niyo po. Sapagkat minsan natatalo si God. Bakit? Nagagalit ang tao. Nagagalit sa Kanya na hindi nila alam kung anong dahilan. Ang alam lang nilang dahilan, hindi sila pinagbigyan kaya sila galit. So, balit ang dahilan ni God, bakit hindi sila pinagbigyan, hindi nila alam. So, dapat ito po yung tanggalin sa isip ng tao. Kasi kawawa si God. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit mo ako binigo? Bakit ito yung pinaganap mo sa akin? Ang tanong. Alam ni God, bakit kanya binigo? Pero ikaw hindi mo alam ang dahilan, bakit hindi kanya pinagbigyan. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, isa lang po iwanan ko po sa inyo. Pagbabago, panahon ng pagbabago. Hindi bukas, hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod. Hindi sa susunod. Kailangan ngayon na. Amen? Kapag naramdaman mo ang ating Panginoon na inakay ka na, siguraduhin mo na, assurance mo na kay God. Yun po yung nangyari sa akin, na sabi ko nga, Ama, alam ko na, bakit mo ako inakay at sa dakong ito ay paglingkuran kita. Dahil nakita mo na kung ano maging future ko sa mundo ng tao. Kaya doon ko naramdaman na mahal ako ng Diyos. Dahil alam niyang ayaw niya ako mapahamak. At ngayon sa piling niya, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kung paano po niyang pinaliwanag at sa mga aral bawat araw, mga kapatid ko po, kasamahan ko po, Alagad at Caps, at maging kayo po, yun po yung pinakamalinaw na ito na yung pangarap ng Diyos para sa akin. So hindi ko na siya lalagpasan pa ng pangarap. Dahil kung mangangarap ako yumaman ng malaki, sana noon pa niya binigay sa akin. Amen? Sa mundo ng tao. At ngayon po, kung yayaman man po ako, wala sa material, kundi sa kanyang kalooban dito sa puso ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sana ganun din po ang magiging damdamin nyo. Kahit wala kang material, kahit B ka, B, WW, walang wala, BB, broke na broke,
Okay lang. Ang mahalaga, may Diyos na umaalala sa'yo, may Diyos na nagpapakain sa'yo, may Diyos na nagbibigay sa'yo, may Diyos na nagmamahal sa'yo. May po ba ang Diyos? At yan po ang sangkap ng kadiretsuhan na pagbabago sapagkat no turning back. Ayoko na. Walang makapapantay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kapag siyang nakamtan mo, ibalik ka man sa tao, wala talaga. At ito po, iiwanan ko sa inyo. Kapag nakita ng Ama ang pagbabago mo araw-araw, may bago-bago din po siyang gantimpala araw-araw at mararamdaman mo yon. May pa ba ang Diyos? At kapag nararamdaman, anong laban ng tao para agawin kay sa Kanya? Wala. Sapagkat ang kayang gawin ng tao, maibibigay ng Diyos. Kaya ang ginagawa ni God, kapag alam na niya, halimbawa si Mami Beth, isasample ko po, sobrang umiibig na sila sa isa't isa, paano pa siya lilingon? Kahit nga kabiyak ng puso niya, hindi na niya hinahanapan na bigyan sa bulaklak, kalabasa ng bulaklak ng kalabasa, okay lang. Ganun po, sapagkat may bulaklak na higit na mas maganda, ang Diyos na ang nagbibigay sa Kanya. Ganun din po sa amin. Kaya, sa panahon po ngayon, okay lang, masarap po. Kaya, Ama, maraming salamat sa iyo. Napakasarap mo man ang kapiling kahit wala ka sa harapan ko. Amen? Andun po yung pandama mo, ang damdamin mo, na bawat araw, kailangan kong magbago upang ang pagmamahal sa akin ng Diyos ay huwag niyang baguhin. Ngayon at kailanman, habang ako'y nabubuhay. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Napakaganda po ng kanyang pinayag sa tanghaling to. Susunod ko pong tatawagin ay isang aming kapatid na mag-aalay ng awitin, si kapatid na Mirna Andrada. Salamat po, Ama. Tunay pong wala kang kapantay. Ikaw po talaga ang the best sa buong mundo. Kaya po, Ama, muli po ay salamat sa pagkakataong ito na nakatindig ako sa harapan. At sa tuwi na po, samot dalangin. Pangunahan mo po at pagharian ang bawat isa sa amin. Amen. Buhay po ang Diyos. Hagibis po ang bawat nagbabahagi. Napakaganda ng tema sa bawat araw at ngayon pong araw na ito ay pagbabago. Na kung saan po ang awitin kong luma ay iaangkop ko sa temang ito. Pagbabago, napakarami pong binago ng Diyos sa aking buhay, pananampalataya. Sa katauhan po, sa aking kaanyuan, ano po ba ang binago? Mas maganda po ako ngayon. Hindi po, sabi po nila. Tayo po lahat, dakila po ang Diyos sapagkat sabi ko nga po sa unang buhay, kapag may narinig na akong nagbahagi, umawit, ayoko na po kasi kinakabahan na. Ako po ay nasa taas at may ginagampanan. At habang gumagampan ay may pagdulog sa puso ko. Ama, saan man po ako naroroong dako, nang dahil nga nais ko ring maging bahagi ng gawain mo, kung paano mo ako binago, kung kalooban mo'y tawagin mo ako. Kaya salamat po sa Panginoon. Ako po, maraming binago sa akin ang Panginoon. Yung dating hina ng kalooban, naramdaman kong binigyan niya na ng katatagan bagamat hindi pa puspos na gano'n nakatibay. Kumbaga, manakanakay pinanghihinaan. Subalit, ang isang binago niya dun sa panghihinang yon, isang iglap, di ba? Malakas, masigla, biglang nanghina. Hindi na po yun nananahan sa katauhan. Sa akin pong katauhan, sandali na lang. Parang sa isang iglap, kapag tinawag ko siya, kapag narinig ko siya, yun po ngayon yung isa sa napagtatagumpayan ng damdamin ko. Dati po, sa buhay, kahit na parang may nakiskis ka lang ng sasakyan, nandun na po yung takot ko na, naku, paano kaya kung namatay tayo? Ngayon nga po, pinahintulutan kaming mabangga sa gubatan. Naku saan ang humarang po sa amin ay mga baging ng mga sukal sa gubat. Kaya po, isa yun sa binago sa akin ng Panginoon. Ayokong panahanin sa puso ko yung tanong na, paano kaya kung namatay tayo kahapon? Paano? Hindi po. Sapagkat sa aking isip ay binabahagi niya na, kapag hindi ko pa itinakda, hindi mo patakda.
At sa bawat kaganapan, kapag patuloy pa kitang binubuhay, ako'y patuloy mong kilalanin sa aking kahiwagaan. Marami po mga kapatid ng dati, sa buhay mo kapag nakatikim ka rin ng kaunting hanap buhay at nakaranas ka ding makahawak ng medyo maganda-gandang halaga, nalulumbay ka pag nawalan ka ng pera. Subalit ngayon, ayaw nga pong sambitin ng labi ko na yung wala akong pera. Sapagkat nakakahiya po sa Diyos, sa bawat araw nabubuhay ka, sa kalooban niya binubuhay ka. Hindi po ba napakalaking pagbabago yun sa sarili mo na hindi ka na, ayaw mo nang tanungin ng Diyos sa tuwina, kundi sa tuwina, inaugnay mo sa puso mo yung damdaming mainam na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay may magagawa, at kung ikaw ay may kalumbayan, siya ang magpaparam at ito'y pahihintulutan niyang mapagtagumpayan mo. Basta't ikaw lang ay magpakatapat, magsumakit na magpakatotoo. Kung ano yung ating napapakinggan na mga banal na aral sa dakong ito sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo ay isabuhay po natin. Kaya po, nais kong mag-alay ng awitin kung paano maraming bagay na rin po akong napagtagumpayan sa mga ups and downs ng buhay ko. Kaya kapatid na mahal, the best thing that ever happened to me. Gayon ka rin, anak na Emma, alam ko naririnig mo ko. Batid ko na ang pagluha mo ay luha ng galak. Manalig tayo sa Ama na ano man yung mga hilahil pa na konting mga tinga-tinga pang nakadikit ay mapagtatagumpayan mo, anak, sa tulong ng Ama. Ang awiting ito ay para sa ating Panginoon at para sa atin pong lahat. I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My downs are now few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of Him. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. Yes, Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there had been times when my life seemed so hard, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you.
might be. You'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you, Lord. You're the best thing that ever happened to me. Salamat po. Salamat po, Nay Mirna. Napakaganda po ng awiting inihandog sa atin lahat. Lord, the best thing happened. Ang Diyos talaga, ang pinaka magandang biyaya na nangyari sa atin lahat. Ang lahat po inaanyahan ko pong magsitayo upang awitin ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon.